Ang high school prodigies have it easy in another world ay sumusunod sa kwento ng 7 high school prodigy, na nasa ibang mundo matapos makaligtas sa isang pagbagsak ng eroplano. Sa bagong mundong ito, ginagamit nila ang kanilang mga pambihirang kakayahan upang hindi lamang mabuhay, kundi upang mapabuti ang buhay ng mga taong nakakaharap nila. Habang naglalakbay sila sa mundong ito, nakatagpo sila ng mga kaalyado at kaaway, at nasangkot sila sa lokal na politika at mga salungatan. Nasaksihan ng 2 lokal na babae ang isang napakalaking pagbagsak ng eroplano na naganap sa mundo ng Friday Guard. Samantala, sa modernong Japan, 7 high school-aged na mga mag-aaral, na kilala rin bilang mga high school prodigies, ang bawat isa ay mahusay sa kanilang sariling mga larangan sa antas na ang bawat isa ay pinakamahusay sa mundo sa kanilang sariling craft. Bilang isang kabataang babae na nagtataglay ng katalinuhan na nauna ng maraming siglo kaysa sa kanyang panahon, si Ringo ay pinarangalan bilang pinakadakilang imbentor sa kasaysayan ng mundo. Bilang isang samurai na nanirahan sa gitna ng mga lugar ng digmaan, si Aoi Ichigo ay iginagalang bilang pinakamahusay na swordsman, sa kabila ng katotohanan na siya ay nasa high school pa lamang. Dahil sa kanyang pangunguna sa mga kakayahan sa medisina, nagawang taasan ni Kane Kanzaki ang average na buhay ng mga tao at itinatag ang kanyang sarili bilang pinakamahusay na manggagamot sa mundo, sa kabila ng katotohanan na siya ay nasa high school pa lang. Si Masato Sonoda, isang halimaw sa mundo ng pananalapi, ay naging pinakamatagumpay na negosyante sa mundo at nang ibabaw sa mga pandaigdigang transaksyon. Sa kanyang kapasidad bilang pinakakinikilalang salamangkero, si Prince Akatsuki, isang ilusyonistang bihasa sa iba't ibang sining, ay nakaakit sa mga manonood sa buong mundo. Bilang karagdagan sa pagiging isang inapo ng mga ninja, si Shin Ubo ay nagtataglay ng mga instinct na hindi mapapantayon ng sinuman at naging pinakakilalang mamamahayag sa mundo. Sa konklusyon, si Tsukasa Mikogami, isang political prodigy, ay nahalal bilang punong ministro ng Japan, sa kabila ng katotohanan na siya ay binata pa lang. Nang ang 7 prodigy na ito, na ang bawat isa ay katangi tangi sa kanilang sariling kakayahan, ay nasa iisang eroplano, ang kanilang mga buhay ay naging magkakaugnay. Sa kasamaang palad, bumagsak ang eroplano, at sa makatuwid ay naputol ang kanilang buhay. Makalipas ang 4 na araw, nagising si Tsukasa Mikogami, ang pinuno ng mga prodigy, sa kritikal na kondisyon. Sa pakiramdam ng kaginhawaan, isang binibini na may tenga ng elf ang sumalubong sa kanya. Sa isang estado ng gulat, nagtanong si Tsukasa tungkol sa iba pa niyang mga kasamahan. Isang katiyakan ang ibinigay sa kanya ng babaeng elf na nagiging maayos na ang lahat. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Lyrel, at binigyan si Tsukasa ng pagkaing inihanda gamit ang gatas ng baka. Siya ay pinalakas ng loob ni Lyrel na iginiit na ang pagkain ay makatutulong sa kanya na bumuti ang pakiramdam. Sa kabila ng kanyang unang pag-aatubili, kalaunan ay pumayag siyang ubusin ang pagkain. Bilang resulta ng hindi kinaugalian na paraan ng pagpapakain ni Lyrel, nagambala sila nang pumasok ang isa pang babae sa silid. Mayroon siyang mga tainga na parang lobo at buntot. Nataranta si Tsukasa at pinag-isipan kung ito ba ang tradisyonal na kasuotan ng lugar or kung ginamit ang mga ito para sa ilang uri ng medikal na paggamot. Habang nagpapakilala ang dalaga bilang si Winuna, nanatili itong tahimik dahil abala siya sa sarili niyang mga iniisip. Ang pagkatanto na ang buntot ay, sa katunayan ay tunay ay nagpatanto kay Tsukasa hindi nagtagal, labis sa kanyang pagkamangha. Siya ay muling tiniyak ni Winuna na ang mga katangiang ito ay tipikal sa Friday Guard. Biglang nagsimulang magtanong si Tsukasa kung nakarating nga ba siya sa ibang bansa. Sa pagsisikap na makakuha ng pagkilala, isiniwalat niya sa mga babae na siya ay nagmula sa Japan. Sa kabilang banda, sinabi nila na hindi pa nila ito narating sa buong buhay nila, at ang pagkalito ni Tsukasa ay lalong lumala. Na sila ay nagsasalita ng Hapon ay isang bagay na kanyang naibulalas ng may pagtataka. Sa kabila nito, iginiit ng mga babae na ginagamit nila ang wikang Olton sa buong pag-uusap. Habang napagtanto ni Tsukasa ang katotohanang wala na siya sa Japan or sa sarili niyang mundo, nagkaroon siya ng sandaling pagkatanto. Hiniling niya na dalhin siya sa lokasyon kung saan bumagsak ang eroplano. Isinalaysay ni Lyrel na nakakita sila ng isang malaking bagay na lumilipad ng mababa sa kalangitan 4 na araw na ang nakalipas, at nasinundan ito ng isang malakas na tunog. Sa pagmamadali, ang lahat sa nayon ay nagtungo upang siyasatin kung ano ito.
Nang matuklasan nila kung ano ang tila kalansay ng isang napakalaking ibon, natuklasan nilang nakahandusay sa malapit ang pito sa kanila. Nagulat si Sok Asa nang makita niya ang mga basag-basag na piraso ng eroplano, at pinag-isipan niya ang tanong kung paano pa nga ba sila nakaligtas sa gayong kapahamakan na pagbagsak ng eroplano. Biglang lumipad ang isang napakalaking dragon sa itaas ng kanilang mga ulo. Sa kabila ng kanyang sorpresa, dumating si Sok Asa sa konklusyon na walang ibang posibleng paliwanag. Ang katotohanan na dumating sila sa ibang mundo ay isang bagay na kailangan nilang harapin. Upang gunitain ang matagumpay na paggaling ng mga prodigy, isang kapistahan ang gaganapin pagkalipas ng isang buwan. Ayon sa alkalde ng nayon, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan na sila ay totoong tao mula sa ibang mundo. Nagtanong si Lyrel sa mga prodigy kung dumating sila mula sa isang mundo na walang Bayuma. Nilinaw niya na ang terminong Bayuma ay tumutukoy sa mga individual na nagtataglay ng mga katangiang tulad ng hayop at mahusay na lakas. Ipinaliwanag pa niya na bukod sa kanilang pito, mayroon ding mga individual na tinawag na Huma. Ang isang kapangyarihan na kilala bilang magic ay karaniwang taglay ng mga individual na ito, at nagamit nila ito. Iminungkahi ni Sok Asa na magsagawa sila ng ilang investigasyon sa magic na umiiral sa mundong ito. Sa kabila ng katotohanan na mayroong pangkalahatang pakiramdam ng Mereto sa paligid ng kaganapan, ang anak ni Winuna, si Ilch, ay nagalit nang magkwento siya tungkol sa 7 manlalakbay mula sa ibang mundo. Si Ilch ay hindi nasisiyahan sa labis na paggasta na ginawa ng nayon sa okasyong ito, at siya ay lumabas ng banquet hall sa sobrang galit. Matapos niyang ipaliwanag ang mga dahilan ng kanyang sama ng loob, si Sok Asa, na nakararanas ng pagkakasala dahil sa paggastos ng mga taga-nayon, ay nagsama-sama ng isang grupo ng iba pang mga prodigy upang makahanap ng mga paraan upang matulungan ang mga taga-nayon, habang sabay-sabay na nakakakuha ng kaalaman tungkol sa mundo at sinusubukang humanap ng paraan para makauwi. Nang umalis si Sok Asa sa nayon kinabukasan, nakikipag-usap sa kanya si Prodigy Ringo tungkol sa kung paano nilalayong gawing aluminyo niya ang bauxite sa malapit. Kasabay ng pagpaplano niyang umalis, isang lokal na patrol ng mga sundalo ang dumating sa nayon. Bilang resulta ng pagtanggi ni Winuna na magbigay sa kanila ng anumang parangal, sinubukan ng mga sundalo na kutsain siya. Gayunpaman, namagitan si Sok Asa upang protektahan siya mula sa mga sundalo. Upang makipaglaban sa mga prodigies, inilabas ng mga sundalo ang kanilang mga espada. Gayunpaman, mabilis silang natalo sa loob ng ilang minuto sa napakaikling panahon. Habang tumatakas sila na may pagmamadali, ang mga sundalo ay nangako rin sa hari na mag-uulat sila pabalik sa kanya sa kanilang pagbabalik. Sa kabilang banda, pinigilan sila ni Akatsuki na magpatuloy at tiniyak na hindi nila isisiwalat sa hari ang alinman sa mga nangyari sa nayon. Sinabi ni Sok Asa kung ibibigay nila ang lahat, maaari nilang masira ang mundong ito. Sa paglaon, inulit niya na ang bawat prodigy ay dapat humanap ng paraan upang tumulong na naaayon sa kanilang sariling talento, na pinaniniwalaan niyang madali para sa kanila na gawin. Gayunpaman, sinabi rin niya sa kanila na magpigil dahil, gaya ng sinabi ni Sok Asa, kung ibibigay natin ang lahat, maaari nating masira ang mundong ito. Makalipas ang ilang araw, pumunta sina Masato at Ilch sa Nilan Trading Company upang bumili ng ilang mga panesto para sa nayon upang matiis nito ang taglamig. Ang mangangalakal na si Jokoy, na namumuno sa Nilan Trading Company, ay pinahahalagahan ang mga paninda sa labis na presyo at pinilit sina Ilch at Masato na umalis sa tindahan. Ang labis na mga presyo na sinisingil ng Neutral Trading Company ay naging sanhi ng labis na galit ni Masato, na nagpasya siyang huwag makipagnegosyo sa kanila. Nakakabigla ito para kay Ilch, dahil ang Nilan Trading Company ay ang tanging kumpanya ng kalakalan sa lugar kung saan tumugon si Masato na maaari pa rin silang kumita ng hindi naninirahan sa anino ng sinuman. Determinado siyang magsimula ng sarili niyang bagong merchant company. Nangako siya kay Ilch na ibababa niya ang merchant company ni Jokoy sa loob lamang ng 1 linggo, at tuturuan siya kung paano kumita ng pera. Pinayuhan siya ni Masato na bantayan ang mga bagay-bagay, sa kabila ng paninindigan ni Ilch na pisikal na imposibleng gawin ito. Nakuha nito ang atensyon ng isang Bayuma na babae na nasa malapit. Ang pag-uusap ay naririnig ng isang babae na nagngangalang Ro, na walang tirahan at matatagpuan ilang metro ang layo mula sa kanila. Ang mga bata ay nasisiyahan sa mga magic trick ni Akatsuki, na ginagawa niya sa harap nila. May isang babae sa nayon na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat kay Sok Asa sa kanilang tulong sa buong nayon.
Ipinaliwanag sa kanya ni Sok Asa na sinusubukan lamang nilang bawian sila para sa kabutihang ipinakita nila sa kanila. Hindi lamang niya ipinaalam sa kanila na ubos na ang kanilang mga supply, ngunit nagtatanong din siya tungkol sa pinakamabisang paraan upang magpatuloy. Hahanapan ni Masato ng solusyon ang problema, at tiniyak siya ni Sok Asa, kaya hindi siya dapat mag-alala tungkol dito. Ang pag-uusap ay pinutol ni Win una, na nagpatuloy na ipaalam sa kanila ang tungkol sa kakilakilabot na mga ngalakal na si Jokoy, na patuloy na nagtataas ng mga presyo ng mga bilihin sa buong taon. Inutusan sila ni Sok Asa na ipaubaya ang sitwasyon sa mga kamay ng negosyanteng si Masato. Nang gabing iyon, nakipagtulungan si Masato sa alkalde ng bayan upang makakuha ng permiso, na magbibigay daan sa kanya upang buksan ang kanyang kumpanya ng kalakalan. Nabigla si Ilch sa katotohanang nagawa niya ang gayong gawain sa loob lamang ng isang araw. Dumating si Shinobu at ipinaalam kay Ilch na kasama rin siya sa tulong na ibinigay. Aalis siya mula sa kanya sa maikling panahon at pumunta sa kanyang hiwalay na paraan. Sa oras na sila ay naghahanda sa pag-alis, ang batang walang tirahan na sinusundan si Masato kanina ay nagpahayag ng kanyang sarili na siro at nakiusap sa kanya na kunin siya sa ilalim ng kanyang kontrol. Bilang resulta, siya ay may matinding pagnanais na makakuha ng kaalaman tungkol sa negosyo at marketing mula sa individual mismo. Ang motibasyon na makikita sa kanyang mga mata ay nag-udyok kay Masato na mag-alok na turuan siya sa mga paraan ng pagnenegosyo. Sa sandaling matapos niyang kunin ang mas magandang damit nito, pupunta siya sa susunod niyang appointment kasama ang ilan sa mas maliliit na mga ngalakal sa lugar. Sa lokasyong iyon, iminumungkahi niya na ibenta nila ang kanilang mga paninda sa kanilang shopping plaza, at bayaran siya ng maliit na porsyento ng kanilang mga benta bilang upa. Bukod pa rito, binibigyan niya ang mga mangangalakal ng mga karagdagang tuntunin na pabor sa kanila, at sumasang-ayon sila sa deal. Pagkaalis ng mga mangangalakal, nilapitan ni Ilch si Masato at nagtanong tungkol sa antas ng kanyang kaginhawaan sa pagkita ng pera nang hindi nagsusumikap. Ang payo na ibinibigay sa kanya ni Masato ay mag-relax at panoorin ang mga malalaking kaganapan. Naghanap ng lokasyon si Masato para sa kanilang shopping mall sa susunod na araw, at nagtayo ng pansamantalang shopping mall na mas malapit sa residential access para mapadali ang access ng mga tao. Hindi nagtagal bago magsimulang mapuno ng mga mangangalakal ang shopping center. Pagdating sa mahirap na bahagi, sinabi ni Masato sa kanyang mga apprentice na oras na. Upang sila ay makapagbayad sa mga mangangalakal, kailangan nilang tiyakin na ang mga mangangalakal ay magbebenta. Naghihintay sila ng mga customer na papasok habang nananatili sila sa mga stall sa lahat ng oras. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang mapansin ng mga tao ang shopping center. Matapos mapansin kung gaano kababa ang mga presyo, nagpasya silang bigyan ng pagkakataon ang pagbili. Hindi nagtatagal, ang buong shopping center ay nagiging crowded sa mga taong bumibili ng iba't ibang mga bagay. Upang mabigyan ng update si Masato tungkol sa malilim na pakikitungo ni Jokoy, tinawagan siya ni Shinobu. Inutusan niya siya na gawing posible para sa kanila na maghatid ng mga supply sa nayon, sa pamamagitan ng pag-aayos ng ilang mga kariton. Sa gabi ring iyon, ang nayon ay nagsimulang mapuno ng mga supply, at lahat ay muling masaya. Alam ni Jokoy ang bagong shopping center na nagbukas din sa paligid ng bayan, ngunit hindi siya nakaramdam ng pananakot or pagkabalisa sa posibilidad na malampasan siya. Kinabukasan, gumawa si Masato ng ilang mayonesa na mabibili sa merkado. Ang mga tao sa bayan ay masigasig tungkol sa mga bagong item, at sinisigurado nilang bibilhin ang lahat ng ito bago matapos ang araw. Makalipas ang ilang oras, ang kapitan ng Commerce Fleet, si Serpent, ay bumiyahe sa shopping mall upang tikman ang kanilang mayonesa. Sa kasamaang palad, walang available para mabili. Si Masato ay gumagawa ng mga pagsasaayos para sa isang pulong sa kapitan upang pag-usapan ang negosyo, at ang pulong ay natapos sa isang positibong tala. Nang sumunod na araw, nakipagkasundo ang kapitan kay Masato. Habang nakaupo sina Ilch at Ru sa isang cart na puno ng mga gintong barya sa gabi ng ikalawang araw, ipinagdiriwang nila ang katotohanan na kumita sila ng kayamanan sa loob lamang ng ilang araw. Sa kanyang pagbisita, ipinaalam ni Shinobu kay Masato na balak ni Jokoy na magtayo ng bagong palengke sa gitnang plaza upang mabawi ang pagtangkilik ng kanyang mga dating customer. Ibinahagi ni Ringo ang kanyang pinakabagong likha, mga aluminum shovel kasama si Sok Asa Mikogami.
Dahil sa katotohanan na naobserbahan niya na siya ay sobrang nagtatrabaho, pinayuhan niya itong magpahinga habang iniisip niya kung paanong ang lahat ng mga prodigies ay naging sobrang nagtatrabaho kamakailan. Habang ito ay nangyayari, si Jokoy ay nabigla nang malaman na ang Elm Trading Company ni Masato ay binili ang lahat ng kanyang mga kalakal at manggagawa. Nagdudulot ito sa kanya ng matinding pag-aalala. Ibinunyag ni Masato na umalis ang mga empleyado ni Jokoy dahil tinanggal niya ang kanilang trabaho para sa layunin ng pagpapatrolya sa mga ruta ng lupa. Ginawa ito dahil ang daungan ang pangunahing pinagkukunan ng kita ni Jokoy na nagbigay daan kay Masato na samantalahin ang sitwasyon para sa kanyang sariling kapakanan. Nakatanggap si Jokoy ng karagdagang pagtuturo mula kay Masato tungkol sa pagtitiwala, kung saan iginiit niya na ang tiwala ng isang empleyado ay mas mahalaga kaysa sa pera. Nang mapagtanto ni Jokoy na malapit nang masira ang kanyang kumpanya, humingi siya ng awa. Hindi lamang pinagbigyan ni Masato ang kanyang kahilingan kundi nangako rin na gagawin niya ang mga detalye sa kanya upang maiwasan ng Elm Trading na magkaroon ng monopolyo sa merkado. Pagkalipas ng ilang oras, ibinunyag ni Masato kay Ilch na naguguluhan, at kay Ro, na nakikinig na ito ang kanyang plano sa lahat ng panahon na pabigatan ang Neutral Trading Company ni Jokoy ng isang inventaryo na hindi nagamit ng Elm. Dumating ang grupo ng mga gwardya upang kunin si Ro, dahil siya ay dating alipin at gusto siya ng kanyang mga may-ari. Bilang tugon, muling ipinakita ni Masato ang kanyang mas mahabagin na panig sa pamamagitan ng pagbili ni Ru mula sa mga alipin upang siya ay maging malaya tulad ng dati, na nagpapasaya sa lahat ng nasasangkot. Nangyayari ito habang nagagalak si Masato na tawagin siyang Demon Lord sa kanyang mundo dahil sa mga ganitong uri ng taktika. Nang bumalik si Tsukasa sa Elm Village, sinabi sa kanya ni Shin Ubo na marami na siyang nakuhang kaalaman tungkol sa magic system ng mundong ito. Ayon kay Shinbu, mayroong 4 na elemento: apoy, tubig, lupa, at hangin. Ang mga tao ay nakakakuha ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga espiritu ng mga elementong ito, bagamat napakabihira para sa sino man na magawa ito. Inihayag din niya na nalaman niya na ang alamat ng 7 bayani na sinabi sa kanila ni Win Una ay dating pinaniniwalaan ng isang relihiyon na kilala bilang Seven Light Faith. Gayunpaman, ang relihiyong ito, kasama ang lahat ng iba pang relihiyon, ay nawasak ng kontrolin ng imperyo na kasalukuyang nangingibabaw sa mundo ang mundo. Nag-aalala si Shin Ubo na hindi sila makakaalis ng walang travel permit mula kay Marky, na kilalang kasuklam-suklam na tao. Si Tsukasa ay may opinyon na ang pananampalataya ay ang kanilang tanging pagkakataon na makatakas sa mundo. Gayunpaman, ang paghahayag ng pampublikong steam bath na ginawa ni Naawi at Tsukasa ay nagsisilbing nakagambala sa talakayang ito. Ang pagdating ni Prinsipe Akatsuki, na nagpahayag na marami sa mga taga-nayon, habang nangangaso, ay nakatagpo ng isang halimaw na kilala bilang pinuno ng kagubatan, ang nakagambala sa mga taga-nayon habang sila ay naliligo. Ipinahayag ni Prinsipe Akatsuki na ang pinuno ng kagubatan ay isang halimaw. Sa kanilang pagtugis sa halimaw, nalaman ni Tsukasa, Win Una, Awi, at Kane na si Mayor Olga ng Elm Village ay nasugatan ng husto ng halimaw. Ang impormasyong ito ay nag-udyok sa kanila na magmadali upang pigilan ang halimaw. Sinuri siya ni Kane at nalaman niyang maililigtas niya siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kasanayang medikal. Pagkatapos ay ginawa niya ito, habang si Awi, na ginagamit ang kanyang mga kasanayan sa espada, ay tinatalo ang halimaw. Ang 4 na individual ay matagumpay na bumalik sa Elm Village matapos na matagumpay na gamutin ni Kane ang mga sugat ni Olga, at matagumpay na natapos ni Awi ang halimaw. Sa kabilang banda, ang nayon ay nasa isang estado ng mababang espiritu. Bagamat nakabalik na sa bayan sina Masato, Ilch, at Ru, naantala ang kanilang pagdating sa mas abala na oras. Para sa layunin ng pagpigil sa mga taga-nayon, dumating ang malaking bilang ng mga Guardian Knights ng Fandor na pinamumunuan ng Silver Knight na si Inzogi. Ipinaalam ni Inzogi sa mga taga-nayon na sila ay parurusahan dahil sa paglalagay ng kanilang mga kamay sa mga barya, na isang taksil na pagkakasala para sa mga mahihirap. Ang mga taga-nayon ay nakulong sa loob ng isang gusali, at sila ay ipinaalam ni Inzogi na sila ay parurusahan para sa kanilang mga aksyon. Sa oras na iyon, bilang tugon sa mga protesta ni Masato na ito ay hindi isang wastong dahilan, sinabi ni Inzogi na hindi rin siya nangangailangan ng paliwanag. Sa pagbabalik ng grupo ni Tsukasa, ang gusaling pinaglagyan ng iba pang mga individual ay nasusunog, at si Inzogi at ang kanyang mga kabalyero ay wala kahit saan.
Sa kabila ng katotohanang maraming tao ang nawalan ng pag-asa, inihayag ni Sok Asa na nagawang iligtas ni Akatsuki ang iba sa pamamagitan ng paggamit ng kaalamang natamo niya mula sa kanyang mga magic show para malaman kung paano makakatakas sa mga nakalock na kabaong. Totoong si Akatsuki ang may pananagutan sa pagliligtas sa lahat ng kasalukuyang nasa loob ng gusali. Gayunpaman, ipinahayag ni Akatsuki na si Marquis ang nag-utos na maganap ang lahat ng ito. Higit pa rito, napagtanto ni Sok Asa na wala kahit saan si Lyrel. Nang magising si Lyrel, natuklasan niya na siya ay nakakulong sa kastilyo ng Fandor na isang pag-unlad na nagdudulot ng kanyang pag-aalala. Habang si Sok Asa Mikogami ay nasa gitna ng nasusunog na Elm Village, siya ay gumagawa ng mga paghahanda upang makipag-ayos kay Marquis para sa kaligtasan ng mga mamamayan ng Elm kahit na maaaring mga hulugan ito ng pagkawala ni Lyrel. Gayunpaman, kinumbinsi siya ni Winuna, na nagsasabi na mawawalan ng katauhan ang mga taga-nayon kung isasakripisyo nila si Lyrel sa halip na iligtas siya. Nag-aatubili si Sok Asa na lumaban sa sandaling napagtanto niya na ang mga taga-nayon ay handang masawi upang mailigtas si Lyrel kung kinakailangan. Gayunpaman, bilang tugon sa pag-udyok ni Masato, ipinaliwanag niya na kailangan niyang bumalik sa kanyang naunang pananaw na hindi makagambala sa kanilang mundo upang mapaunlakan ang pag-atake. Sa halip, upang mapanalunan ang pag-atake, ang sibilisasyong taga-nayon ay dapat sumulong ng 500 taon, na sinisira ang mundo ayon sa pagkakaalam nila. Si Lyrel na dinala ni Inzogi sa Fandor, ay nagsasaya sa kastilyo ni Marquis. Matapos dalhin doon ni Inzogi, si Lyrel ay nilapitan ni Marquis, at nakatayo siya doon na iniisip na kung papayagan niya itong gawin ito ang gusto niya, magagawa niyang iligtas ang mga taga-nayon. Gayunpaman, nang sinubukan niyang ikis siya at si Lyrel ay napalayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mahika. Ang nasugatan na si Marquis ay nagbigay kay Inzogi ng utos na dalhin si Lyrel sa kustodiya. Ang bawat isa sa mga taga-nayon ay nagtipon-tipon sa labas ng kastilyo bilang paghahanda para sa isang todong pag-atake. Si Ringo ay nagpakawalan ng isang kanyon sa dingding ng kastilyo, sa gayo ay nagbigay daan sa mga taga-nayon na makalapit at makapasok. Kahit na mas madami ang kalaban, kaya nilang makasurvive, salamat sa mga kalasag ng Duraluman na ginawa ni Ringo. Si Ilch ay umatake ng bakal na pana na ginamitan ng malakas na bow, at ang napapanahong interbensyon ni Aoi, Winuna, at sa wakas, ang malupit na kasanayan ni Prinsipe Akatsuki sa pakikipaglaban. Habang ito ay nangyayari, pinangunahan ni Shin Ubo si Sok Asa sa mga koridor ng kastilyo upang mahanap si Lyrel. Naunahan at naiwasan ni Shin Ubo ang lahat ng atake ni Gale Stafford bago siya nakuryente. Si Gale Stafford ang nag-iisang mage sa Marquisate, at siya ang Imperial Mage Officer na nagtatangkang pigilan ang dalawa. Si Shin Ubo ay naiwan upang lumaban kay Inzogi at sa kanyang mga sundalo, habang si Sok Asa ay patuloy na magliligtas kay Lyrel ng mag-isa. Si Lyrel ay natuklasan ni Sok Asa, na nakatali sa isang bintana sa isang kwarto na pribado. Habang sinusuri ni Sok Asa ang sitwasyon, pinaputukan siya sa katawan ni Marquis na lingid sa paningin. Ito ang dahilan ng pagbagsak ni Sok Asa sa lupa. Sinimulan ni Marquis na sirain ang damit ni Lyrel bilang isang paraan ng paghihiganti para sa pag-atake. Pagkatapos niyang matuwa tungkol sa pag-atake kay Sok Asa at malamang natapusin ang mga taga-nayon ng Elm, isang galit na Sok Asa ang tumayo at ibinunyag na ang kanyang suit ay gawa sa mga hibla ng Eremed na ginagawa itong imyon sa mga normal na baril. Pagkatapos ay bumunot siya ng modernong handgun at pinaputukan ang punyal ni Marquis mula sa kanyang kamay. Si Marquis na natatakot para sa kanyang buhay, ay nagtangka na suhulan si Sok Asa at pagkatapos ay nagtangkang bantaan siya. Gayunpaman, hindi natin nagsisok asa at pinanatili ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng pagsasabi na ipinaglalaban niya ang demokrasya, na hinding-hindi ibibigay sa kanya ni Marquis at ng emperador. Sa panahong pinagtatawanan ni Marquis ang kahangalan ng konsepto ng demokrasya, inatake ni Sok Asa si Marquis sa ulo gamit ang isang bala ng goma mula sa kanyang baril, na naging dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Di nagtagal, pinalaya ni Sok Asa si Lyrel ngunit nang siya ay bumalik sa kamalayan, isang tinig na hindi sa kanya ang nagbigay sa kanya ng matinding babala tungkol sa apokaliptik na kapalaran na naghihintay sa mundo. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang normal na bersyon ng kanyang sarili habang ang iba ay nakatingin na may kagalakan. Batid ni Sok Asa na nagsisimula pa lamang ang kanilang paglalakbay. Si Lyrel na puno ng damdamin, ay nagpapahayag ng kanyang pasasalamat kay Sok Asa para sa mga pagsisikap na ginawa niya at ng iba pa.
Sa Dormant, huminto ang isang convertible truck sa harap ng maraming tao. Sa tulong ng kanyang assistant na nakasuot ng kunhong costume, sina Awi, Kane at Ringo ay nagpakita at nagsagawa ng serye ng mga magic trick para sa karamihan. Ang kasukdulan ng kanyang pagganap ay ang paglikha ng isang malaking pagpapakita ng mga garapon ng mayonesa, na iniaalok niya at ng iba pang mga individual sa karamihan bilang kapalit ng kanilang pangako na kilalanin si Akitsuki bilang kanilang bagong Diyos. Ang alok na ito ay masigasig na tinatanggap ng karamihan. Habang ito ay nangyayari, si Lyrel ay nagpapahayag ng kanyang kawalang kasiyahan kay Winuna tungkol sa katotohanan na hindi pa niya naipahayag ang kanyang pasasalamat kay Tsukasa Mikogami sa pagligtas sa kanya. Habang nagpapatuloy si Akatsuki sa kanyang mga tricks, nag-uusap sina Tsukasa at Masato tungkol sa kung paano dapat gamitin ang kapangyarihan ng relihiyon upang pagsamasamahin ang mga tao ng Dormant, kung paano dapat madaling maipasa ng 7 prodigy ang kapangyarihan sa mga tao kung sakaling sila ay makahanap ng paraan para makauwi, at kung paano sila dapat makipag-ugnayan sa sinumang tagasunod ng lumang relihiyon na kilala bilang Seven Light Faith. Sa loob ng hangganan ng isang malanyebe na field, pinilit ni Shinobu si Ilch na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa butwal upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Nang bumalik si Mayor Walter von Hazard sa Dormant, nabanggit niya na ang mga taong nasa likod ng Seven Light Faith at ni Akatsuki, na patuloy na nagbibigay sa mga tao ng patuloy na pagtaas ng dami ng mayonesa, ay tapat sa kanya. Bilang resulta, napagpasyahan niya na ang Dormant ay tapos na at naghahanda para umalis. Gayunpaman, pinigilan siya ni Tsukasa, na nakadamit bilang isang katulong at ipinakita ang kanyang sarili bilang isa sa mga anghel ng Seven Light Faith. Ipinaliwanag ni Tsukasa kay Walter na ang Seven Light Faith ay gustong makipagtulungan sa kanya, at bibigyan siya ng mas magandang deal kaysa sa matatanggap niya kung siya ay tatakas sa ibang lokasyon, kung saan siya ay uusigin ng parehong Seven Light Faith at ng Friday Guard Empire. Kinabukasan, nagpakita si Walter sa convertible truck at nag-anunsyo na ang Dormant ay pamamahalaan na ngayon ng Seven Light Faith. Ang tugon dito ay karaniwang medyo positibo, gayunpaman, mayroong isang individual, si Zesde Bernard, na mukhang nag-aalala tungkol sa balitang ito. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ang larawan ni Tsukasa na nagtatrabaho bilang isang kasambahay, isang bagay na naging dahilan ng pagkasabik ni Ringo, pinag-uusapan ng mga prodigy ang kanilang mga plano para sa hinaharap. Kasama sa mga planong ito ang pagtatayo ni Kane ng isang pabrika para sa higit pang gamot, pagprotekta ni Awi kay Akatsuki dahil sa kanyang katayuan sa Diyos, si Ringo na gumagawa ng mas maraming kuryente habang kinukuha ni Masato ang kanyang mga bahagi, at si Tsukasa ay maghahalal ng isang pinuno ng kanyang bagong order ng mga gwardya na ginawang mga kabalyero ng Seven Light Faith. Si Zesde, na siyang kapitan ng gwardya, ay nag-iipon ng kanyang mga gamit at umalis para sa isang bar sa barracks ng kapitbahayan. Doon na siya hinarap ni Tsukasa sa kanyang sitwasyon. Si Zesde ay pinuri ni Tsukasa para sa kanyang mga kakayahan at ang tiwala ng iba sa kanya. Sa huli ay sinubukan ni Tsukasa na i-recruit si Zesde sa knightly order. Gayunpaman, nag-aalok lamang si Zesde ng paliwanag na hindi na siya miyembro ng gwardya dahil sa mga personal na dahilan, at pagkatapos ay lumabas ng silid. Sa pagbabalik ni Tsukasa sa kanyang tirahan, si Masato ay nagulat sa katotohanan na ang plano ni Tsukasa ay hindi nagtagumpay. Gayunpaman, nagpasya lamang si Tsukasa na makipag-usap kay Zesde sa susunod na araw. Si Tsukasa ay nagsisikap na hikayatin si Zesde na maging miyembro ng bagong knightly order, ngunit si Eri, ang batang anak na babae ni Zesde, ay humarang sa kanya. Ipinaliwanag ni Zesde na si Eri ang pinakamahalagang tao sa kanya mula nang masawi ang kanyang asawa. Ang mga pagsisikap ni Tsukasa ay hindi nagtagumpay. Habang si Eri ay naglalaro sa malapit, ipinaliwanag ni Zesde na hindi niya gustong pilitin na maging isang kabalyero na tapat sa Seven Light Faith higit sa lahat, kung ang ibig sabihin nito ay mapapalayo siya kay Eri. Ipinaliwanag naman ni Tsukasa na ang gusto lang niyang gawin ay magkaroon ng kinabukasan kung saan magagawa ng bawat isa ng sa tingin nila ay nararapat, at protektahan ang mga taong malapit sa kanila. Nangako si Zesde na maging tapat sa knightly order ni Tsukasa, dahil nabighani siya sa pag-asam ng isang hinaharap na tunay na malaya at ng pagkakataong mabigyan si Eri ng mas personal na antas ng proteksyon. Pagkalipas ng ilang oras, nalaman ni Tsukasa ang ilang mga maharlika na nagpapahayag ng kanilang galit sa kanya. Gumagawa siya ng mental note upang subaybayan ang kanilang pag-uugali sa hinaharap.
Si Shinobu, na nakadescribe, ay nakakuha ng impormasyon tungkol kay El Gustav, ang lokal na opisyal ng salamangkero, mula sa isang gwardya na lasing. Si El Gustav ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kaharian bilang resulta ng kanyang mga dakilang aksyon noong panahon ng digmaan. Nakuha ni Shinobu ang impormasyong ito mula sa bantay upang matukoy ang lawak ng kapangyarihan ni El Gustav. Kinumbinsi ni Shingo si Ilch na samahan siya sa kanyang misyon. Pagkalipas ng ilang sandali, nasusukat ang lakas nito kapag hinarap ni Inzogi si El Gustav. Matapos kutsain si Inzogi dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na pigilan ang mga prodigy at ang kanilang mga hukbo na kontrolin ang dormant, inatake ni El Gustav ang ulo si Inzogi sa isang atake at pagkatapos ay nagpas siyang durugan mismo ang dormant. Ilang araw pagkatapos na makipag-alyansa si Tsukasa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian, sinimulan niya ang proseso ng pagpapatupad ng mga reforma at mga tuntunin upang mapaunlakan ang bagong pagbuo ng pamunuan. Pagkatapos ng trabaho isang gabi, tinanong ng kanyang nasasakupan kung bakit siya laging abala at tila hindi natutulog. Napangiti si Tsukasa, at tiniyak sa kanyang kliyente na nakakatulog siya nang walang anumang problema. Nagawa ni Olgo na ganap na gumaling at makabangon muli kinaumagahan sa nayon na kanyang tinutuluyan. Habang siya ay tumatawa kasama ang kanyang anak na babae, si Win-una, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Dr. Kane para sa tulong nito sa paggamot sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpapakita si Ron na ganap na pagod at dehydrated. Pagkatapos bigyan siya ng tubig na maiinom, tinanong ni Win-una ang dahilan sa likod ng kanyang desisyon na magpakapagod. Ipinaliwanag niya sa kanila na kasalukuyan siyang gumagawa ng paraan sa multiplication tables na hiniling ng kanyang amo na matuto siya. Para sa isang maikling panahon, ang mga matatanda ay nakikisali sa mapaglarong pakikipag-ugnayan sa kanya at nagpapatawa sa kanya. Sa ibang lokasyon, sina Tsukasa at Masato ang namamahala sa paggawa ng mga kagamitan sa makina at artillerya para sa kanilang bagong alyansa, na pinamumunuan ni Ringo. Si Ringo ay ipinaalam ni Tsukasa na siya ay nagnanais na bumuo ng isang aerial defense system upang hikayatin ang mga manlalaban na nagmumula sa imperyo sa ilang anyo ng aerial defense. Sa pag-uusap na ito, dinadala ni Masato sa kanyang atensyon ang kasumpa-sumpa na magic spell na kilala bilang Heaven's Flames na dating ginamit ng emperador para alisin ang mga bansang kalaban. Natagpuan ni Tsukasa ang kanyang sarili na naliligaw sa kanyang sariling mga pag-iisip, at pinag-iisipan ang iba't ibang paraan kung saan maaari silang tumugon doon. Sa sandaling iyon, nagpakita si Lyrel upang pasalamatan ang mga lalaki sa kanilang pagsusumikap sa pamamagitan ng paghahatid ng pagkain sa kanila. Inaanyayahan si Tsukasa para sa tanghalian pagkatapos niyang ihatid ang pagkain sa kanila. Si Tsukasa, sa kabilang banda, ay hindi sumasang-ayon na lumabas kasama niya at sa halip ay pumunta sa kanyang pagpupulong. Bilang resulta ng malawakang paniniwala na hindi siya gusto ni Tsukasa, si Lyrel ay nagsimulang umiyak kaagad pagkatapos niyang umalis. Ipinahayag sa kanya ni Masato na iniiwasan siya ni Tsukasa dahil nakararanas siya ng pagkakasala sa una niyang pagnanais na talikuran siya. Nang gabing iyon, tinapos ni Tsukasa ang araw ng trabaho at pinahintulutan ang kanyang mga nasasakupan na umalis para makapagpahinga sila. Habang siya ay nagiging pagod, ang kanyang paningin ay nagiging malabo. Ngayong siya na lang ang tao sa kwarto, dumating si Lyrel at kumatok sa kanyang pinto. Sa kanyang pagdating, sinisikap ni Tsukasa na itulak siya palayo, ngunit si Lyrel ay nagmamatigas na pumasok sa silid. Nang nasa loob na siya, hinarap siya ni Lyrel at tinanong kung ano ang dahilan kung bakit malakas ang pag-ayaw nito sa kanya. Ipinaalam sa kanya ni Tsukasa na hindi niya hinahamak ang sinuman, kahit ang kanyang sarili. Tinitiyak sa kanya ni Lyrel na hindi siya nagtatanim ng anumang galit sa kanya. Nagpasya si Tsukasa na ibahagi sa kanya ang salaysay ng kanyang buhay. Noong bata pa siya, natuklasan niya na ang kanyang ama ay isang napaka-corrupt na indibidwal, at kalaunan ay isiniwalat niya sa kanya na siya ay nagtrabaho kasama ang mga indibidwal na responsable sa kanyang pagkasawi. Ang kanyang ina ay may malalim na galit sa kanya hanggang ngayon, at gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya upang buhayin ang kanyang asawa sa Earth. Si Lyrel ay ipinaalam ni Tsukasa na siya ang uri ng tao na kumikilos sa ganoong paraan, at sinisisi ni Tsukasa ang kanyang sarili sa kanyang mga aksyon. Ang kalungkutan na nararamdaman ni Lyrel sa buhay ni Tsukasa ay naging dahilan ng kanyang pag-iyak. Habang nagsusumikap si Tsukasa sa kanyang layunin na maging isang politiko na walang katiwalian, sinabi niya sa kanya na hindi siya nagsisisi na gumawa ng ganoong bagay.
Habang papalapit si Lyrel kay Soak Asa, hinayla niya ito palapit sa kanya at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Tinitiyak niya sa kanya na hinding-hindi niya siya hahamakin, kahit gaano pa siya kahirap na gawin iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, sumuko si Soak Asa sa kanyang mga salita at humingi ng pahintulot na ipahinga ang kanyang ulo sa kanyang kandanggan. Ito ay magpapahintulot sa kanya na makakuha ng ilang kinakailangang pahinga. Sa oras na natutulog si Soak Asa, si Ringo, na palaging nakikinig sa kanilang pag-uusap, ay pumunta sa kanyang opisina upang maging komportable. Mukhang may crush siya kay Soak Asa, na tila obvious. Kapag si Akatsuki ay bumisita sa paligan sa susunod na araw, siya ay may kasamang dalawang magagandang babae. Sa pagsisikap na ilayo sa kanya ang mga babae, ginagamit niya ang bawat diskarte sa kanyang libro, ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Nadismaya siya kay Rude dahil hindi niya natutunan ang mga multiplication table sa inilang oras. Ang kanyang mga kaibigan, sina Akatsuki, Aoi, at Kane, ay nag-aalok sa kanya ng ilang payo kung paano matututo ng isang bagay sa maikling panahon. Pagkatapos ng mas positibong karanasan sa bathhouse, handa na si Ron na matutunan ang mga multiplication table. Si Akatsuki ang nagtanong sa kanya ng ilang katanungan tungkol sa multiplication, at lahat ng ito ay sinasagot niya ng tama. Dumating na ang oras para matutunan niya ang division pagkatapos niyang matagumpay na makumplito ang kanyang pagsusulit sa multiplication. Habang natapos na ang paliligo, nakita si Ron na nakatayo at nakatitig sa 5 isda, pinag-iisipan ang tanong kung paano niya matututunan ang dibisyon. Pagdating sa nayon ng kanono, bumisita sina Ilch at Shin Ubo sa isang inn upang magpahinga mula sa kanilang mahabang paglalakbay. Ang mga residente ng bayan ang nagbibigay sa kanila ng iba't ibang uri ng masasarap na pagkain upang kainin ng kanilang mga sarili. Kapag nakaya pa ni Shin Ubo at Ilch, ginawa na nilang ubusin muna ang pagkain at inumin. Ang mga karaniwang tao ay naghihintay hanggang sa ang parehong mga manlalakbay ay nakainom ng alak bago ipakita sa kanila ang kanilang mga silid upang sila ay makapagpahinga at makapag-relax. Si Melinda, ang anak na babae ng innkeeper, ay nagbigay ng patahimik na babala kay Ilch na umalis sa nayon habang may pagkakataon pa silang gawin ito. Sa proseso ng pagkaladkad sa kanya pababa sa basement, iniwan ng kanyang ina si Ilch at Shin Ubo na mag-isa sa silid. Ngayong wala na siya, agad na tinapos ni Shin Ubo ang pagkilos at naging sober. Pagkatapos ay pumunta siya kay Ilch at kinis siya para maging sober din siya. Pagkatapos nilang bumalik sa kanilang normal na gawain, ipinaalam niya kay Ilch na may hindi tama. Ang mga individual ay patuloy na hinihikayat ang mga ito na kumain ng pagkain nang hindi man lang kinakain ang pagkain mismo. Bumangon siya at inakay si Ilch pababa sa basement ng inn. Natuklasan nila ang mga pinutol na katawan ng mga dating manlalakbay na tinuhag at ibinitin sa hangin sa lokasyong iyon. Cannibals ang tanging posibleng interpretasyon ng impormasyong ito. Sa eksaktong sandaling iyon, tumunog ang alarma para sa isang emergency na sitwasyon, at ang mga karaniwang tao ay umalis sa kanilang mga upuan upang siyasatin ni Silver Knight Jin. Ang mga imperial na kabalyero ay binabati ng lahat ng nagtipon. Sinusuri ni Jane ang bawat individual, at tinitiyak na silang lahat ay malinis at walang anumang mantsa. Pagkatapos ay hindi niya pinapansin ang mga ito. Sa mga huling sandali bago umalis si Melinda at ang kanyang ina, napansin ni Jane na may dumi ang damit ni Melinda. Matapos matanggap ang kanyang tawag, nag-utos siya sa kanyang mga sundalo na hampasin siya bilang isang paraan ng pagdidisiplina sa kanyang maruming pag-uugali. Sina Ilch at Shin Ubo, na tahimik na nagmamasid sa sitwasyon mula sa kanilang silid, ay nagpa siya na tulungan ang batang babae. Si Ilch ay inutusan ni Shin Ubo na tawagan ang kanyang ama at ipaalam sa kanya na siya ay nabihag. Pagkatapos nito, lumabas siya ng silid at nagpahayag na handa siyang mahuli sa kondisyon na ititigil ng mga gwardya ang pagpaparusa kay Melinda dahil sa pagiging bata. Si Shin Ubo ay dinakip, inalisan ng damit, at itinapon sa mga piitan para sa kanyang mga krimen. Dinalaw siya ni Jin ng gabing iyon at nag-utos na umalis kaagad ang mga gwardya na kasalukuyang naka-duty. Sa pansamantalang panahon na ito, ipinahayag ng ina ni Melinda ang kanyang pasasalamat kay Ilch sa pagtulong sa kanyang anak. Hinarap siya ni Ilch ng isang tanong tungkol sa mga nakakatakot na bagay na nasaksihan niya sa basement. Napaiyak ang ina ni Melinda, at sinabi sa kanyang mga anak na wala silang ibang pagpipilian kundi gawin iyon upang mabuhay. Dahil sa takot silang madumihan, napilitan ang mga tao ng Gustav na huminto sa pagsasaka ng kanilang sariling pagkain at pag-aararo ng mga bukirin.
Mula nang maging pinuno nila si El Gustav at ipatupad ang kanyang palaging malinis na panuntunan, sa paglipas ng panahon, naubos ang kanilang mga supply ng pagkain, at napilitan silang i-konsumo ang mga tao. Matapos maawa sa kanya, nagpa siya si Ilch na tulungan siya. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, pinalaya ni Jin si Shin Ubo mula sa kanyang mga tanikala at humingi ng tulong sa kanilang pakikipaglaban kay El Gustav. Mukhang hinahamak niya ang lakas ng loob ng lalaki at naghahangad na tanggalin ito. Ang desisyon ay ginawa ni Shin Ubo upang tulungan siya. Si Duque El Gustav ay nakikitang hinahangaan ang isang bagong gintong estatwa ng emperador na katatapos lamang itayo ng kanyang mga tao. Ang estatwa na ito ay matatagpuan sa kastilyo ng hari. Upang magbigay pugay sa kanilang emperador, inutusan niya ang kanyang nasasakupan na simulan ang pagtatayo ng 3 karagdagang rebulto. Ang indibidwal ay nagbabala sa kanya na ang pagkuha ng karagdagang ginto ay maaaring humantong sa pagbagsak ng bayan, sa isang mas malalim na estado ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, ang duke ay ganap na walang pakialam tungkol dito. Kapag nagtanong siya tungkol sa kanilang pag-atake kay Marquis, tumugon ang nasasakupan sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na nilayo nilang maglunsad ng pag-atake sa kanila pagkatapos ng taglamig. Bilang resulta ng kanilang paraan ng pag-atake na napakabagal, ang duke ay naging labis na galit at tumungo sa kanyang basement. Sa lugar na iyon, inilabas niya ang kanyang sibat ng apoy, na tinatawag na Blade Soul, at naghahanda na salakayin si Marquis gamit ito. Bigla, habang nagtatrabaho si Lyrel, huminto siya at narinig ang mga boses sa kanyang ulo na nagbabala sa kanya tungkol sa isang mapanganib na puwersa, na papalapit sa 7 Light Faith Heroes. Ang sibat ay inilunsad ni El Gustav sa isang mataas na bilis sa direksyon ng nayon. Ang sibat na papalapit sa kanila ay napansin ng sistema ni Ringo halos kaagad bago na dumating ito. Batay sa kanyang mga kalkulasyon, naniniwala siya na ang dormant ang magiging punto ng impact. Mayroong isang agarang pag-deploy ng mga anti-air missiles sa kanya, ngunit ang mga ito ay ganap na hindi epektibo. Si Ringo ay inutusan ni Sok Asa na ipagpatuloy ang pagpapaputok ng mga missile sa pag-asang ililihis nila ang sibat sa direksyon ng karagatan. Sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ni Ringo, ang sibat ay namamahala upang maiwasan ang lahat ng mga missile. Sa kalaunan, dumating ito sa nayon at agad na sinimulan ang proseso ng pagsira dito. Ang nagninangas na sibat ay nagiging isang nagninangas na kabalyero halos kaagad pagkatapos nitong mapunta sa nayon, at agad niyang sinimulan ang kanyang pag-atake sa nayon. Isang silweta ng apoy ang nagpapahayag na siya ang tapat na kabalyero ng kanyang imperial na kamahalan, si El Gustav. Sa pagbagsak ng fire missile sa nayon, ayon sa kanya, ang apoy ng kanyang puot ay lalamunin ang lahat ng mga taga-nayon hanggang sa punto kung saan ang kanilang mga kaluluwa ay matupok. Sa sandaling ito, pinagmamasdan ni Sok Asa at ng kanyang subordinate ang eksena. Si Sok Asa ay tinanong ng nasasakupan niya kung ito ba ang tinutukoy nilang apoy ng langit ni Duque El Gustav. Nagtanong sila kay Sok Asa tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin dahil malapit nang dumating ang apoy sa lokasyong ito, at kailangan nilang makaalis dito, ngunit may mga residenteng hindi pa nakakatakas. Bawat isang taga-nayon ay gumagawa ng isang mabilis na pagkilos upang makalayo sa apoy. Eksakto sa sandaling iyon, nagpakita si Akatsuki nang wala saan at ipinaalam sa mga taga-nayon na ang dormant ay naging target lamang ng isang lihim na pag-atake ng imperyo. Hindi nila kailangang alalahanin ito dahil hindi sila pababayaan ng 7 Light Faith, sa kabila ng katotohanang sinusubukan ng imperyo na sirain ang lungsod kasama ang dating maharlika nito. Ipinahayag naman ni Sok Asa sa kanyang nasasakupan na ipinaalam na nila sa kanila ang bawat hakbang na kailangang gawin kung sakaling mangyari ang mga ganitong sitwasyon, at naayos na nila ang lahat ng kinakailangang manpower at mga supply. Ang natitira na lang sa kanila ay panatilihin ang kanilang katatagan, at gampanan ang kanilang mga responsibilidad sa isang matatag at siguradong paraan. Nakatanggap si Ringo ng tawag sa telepono mula kay Sok Asa, na nagpaalam sa kanya na mayroon pa itong isa pang kahilingan para sa kanya. Sa kabilang banda, natuklasan ni Zvezda ang isang grupo ng mga maharlika na natrap sa nasusunog na kalye at iniligtas sila. Bakit niya sila iniligtas? Nais malaman ito ng mga maharlika. Sinabi ni Zvezda na siya ay lumalaban lamang para sa isang kinabukasan kung saan ang lahat ay nasa pantay na katayuan. Ang mga patuloy na pag-atake ay ginagawa sa nayon. Sa oras na sila ay nag-iisip ng mga paraan upang maapula ang apoy, 5 sa 7 prodigy ang dumating sa pinangyarihan.
Ang mga espiritu na nakakulong ay pinakawalan ng Lich Solyo, at sila ay nagkalat sa buong nayon. Ang mga espiritong ito ay nagpapakita ng kanilang sarili bilang mga humanoid na zombie na nagliliyab. Pagkatapos nito, sinimulan nilang hawakan at sunugin ang lahat ng nasa silid. Iniligtas ni Tsukasa Mikogami ang lahat ng taong nakatakas sa apoy ng hindi nasugatan, at dinala sila sa isang ruin na matatagpuan sa labas lamang ng lungsod. Nagmamadali si Lyrel patungo sa kanila sa lokasyong iyon, at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa isang paraan na maaaring gamitin upang sirain ang Lich Solyo. Kung sila ay matagumpay na sisirain ang nagninangas na sibat, ang sumpa na inilagay sa mga espiritu ay aalisin, at lahat ng mga espiritu na nakakulong ay muling pakakawalan. Lubos na nagulat si Lyrel dahil hindi niya maintindihan kung paano niya nalaman ang naturang impormasyon. Siya ay pinasalamatan ni Tsukasa, na nagpatuloy upang ipaliwanag ang kanyang bagong plano kay Ringo. Ngayong ang mga espiritong nakagapo sa sibat ay nagkalat na sa buong lungsod, mayroon silang mas magandang pagkakataon na sirain ang sibat kaysa dati. Nag-iiwan lamang ito ng isang bagay na dapat isaalang-alang. Kung isasaalang-alang ang dami ng apoy na umaalingaw-ngaw sa paligid ng sibat, hindi maiiwasan na ang anumang sistema ng pag-target ng missile ay mabibigo at mababago ang course nito. Ito ay mainam kung makakahanap sila ng isang sistema na maglalapit sa missile sa sibat upang paganahin itong tumama. May ganap na kakulangan ng pag-ukol. Si Aoi, ang samurai, ay nag-aalok na gumawa ng inisyatiba at idirekta ang missile sa direksyon ng sibat. Pinayagan siya ni Tsukasa na gawin ito dahil lahat sila ay nalilito kung ano ang gagawin sa puntong ito. Pagkatapos noon, inihahanda ni Aoi ang sarili para sa paglulunsad ng missile sa pamamagitan ng pagtakip sa sarili sa malamig na tubig. Si Aoi ay tumatakbo sa tabi ng missile habang ito ay inilulunsad ni Ringo. Hawak niya ang missile sa kanyang mga kamay at ginagamit ang gasolina mula sa missile bilang thrust upang mapataas ang kanyang antas ng bilis. Habang minamaniobra ni Aoi ang missile palayo sa lahat ng mga hadlang, ipinakita niya ang hindi kapani-paniwalang lakas at katatagan. Ginagawa niya ito hanggang sa malapit na siya sa missile para bitawan ito. Dahil alam ni Lich Solyo na may papunta sa kanyang direksyon, ginagawa niya ang lahat ng kanyang pag-iingat upang maprotektahan ang kanyang sarili mula sa pagtama ng mga missile na nilayo na tumama sa kanya. Nakalulungkot para sa kanya, si Aoi ay isang samurai, at hindi dapat kailanman makipag-ugnayan sa kanya sa anumang paraan. Parehong nawasak ang Lich Solyo at ang missile bilang resulta ng kanyang matagumpay na pag-redirect. Sa pagbabalik sa kastilyo, si Elgostov ay nagkaroon ng bahagi ng pinsalang ginawa sa sibat na nagresulta sa pagkawala ng kanyang magkabilang braso. Sa pag-release ng sibat, ang mga espiritong nakakulong sa loob nito ay malaya ng makaaalis at makapagpahinga sa kapayapaan. Sa kanilang pag-akyat sa langit, ipinapahayag nila ang kanilang pasasalamat sa Seven Light Faith Warriors. Nagagawa ni Tsukasa na gumugol ng ilang oras na mag-isa kasama si Lyrel kung saan ibinabahagi niya sa kanya ang kanyang mga layunin para sa kinabukasan ng nayon. Muli, gumawa siya ng pangako sa pagtiyak na ang isang sakuna na ganito kalaki ay hindi na mangyayari muli. Ipinahayag ni Lyrel ang kanyang pasasalamat sa kanya, at pagkatapos ay nakipag-usap sa kanya tungkol sa misteryosong boses na narinig niya sa kanyang isipan. Ang susunod na gagawin niya ay iminumungkahi na magsimula siyang mag-aral ng magic para matulungan niya si Tsukasa sa sarili niyang kakaibang paraan. Ang pag-aproba ay ipinagkaloob sa kanya ni Tsukasa. Bilang resulta ng kanilang tagumpay laban sa Lich Solyo, ang buong nayon ay napuno ng kagalakan ng sumunod na buong araw. Sa telepono, sinabi ni Shinobu kay Tsukasa kung paano siya hindi nakasali sa lahat ng kasiyahang naganap noong nakaraang gabi. Nakatanggap siya ng papuri mula kay Tsukasa para sa pakikipagtulungan sa puwersang panlaban ng Asher Brigade, at hinihimok siyang ipagpatuloy ang mabuting gawain na kanyang ginagawa. Ilang sandali pa, nagpakita si Masato upang makipag-usap sa kanyang kaibigan. Habang ibinabahagi ni Tsukasa ang balita ng pagkaunawa ni Lyrel sa kanya, itinuro niya ang naaangkop na paraan ng pagkilos. Habang nag-uusap sila, dumating si Zezde kasama ang kanyang bagong modernisadong hukbo na binubuo ng 50 lalaki, naganap na armado ng artilleria at mga baril. Matapos mawala ang kanyang mga braso, pinalitan ito ni Elgostov ng mga nagninangas na braso at inutusan ang kanyang nasasakupan, si Oscar, na tipunin ang lahat ng 10,000 tropa at magmarcha patungo sa Dormo ng sabay-sabay.
Sa katotohanan na alam ng Seven Light Face Warriors na si El Gustav ay naiinip na ngayon at mas madaling talunin sa ganoong estado, ito ay walang alinlangan na magandang balita para sa kanila. Ilang oras pagkatapos mailabas ang utos, ang mga sundalo ni El Gustav ay tumungo sa mga bundok ng Niebe upang makarating sa Dormo ng sabay-sabay. Bilang resulta ng padalos-dalos na desisyon ni El Gustav na salakayin ang Seven Light Faith, ang kapitan, si Marquis Buchwald, ay nagpahayag ng kanyang kawalang kasiyahan sa mga aksyon ni El Gustav. Nasulyapan na ni Zvezda at ng kanyang mga sundalo ang mga frontline mula sa kanilang kuta, na hindi nila alam sa oras na iyon. Para sa layunin na magtanim ng takot sa isip ni Buchwald, binibigyan niya ng mga utos ang kanyang mga tauhan na paputukan ang ilang mga lalaki. Alinsunod sa hinulaan ni Masato at Zvezda, matagumpay ang planong ito, at umatras si Buchwald. Ang utos ay ibinigay sa mga tauhan ni Zvezda na simulan ang pagtugis kay Buchwald at sa kanyang mga tauhan. Ito ay isang bagay na alam ni Buchwald, at gumawa siya ng mga aksyon upang bigyan si Zvezda ng impresyon na talagang aalis na sila. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mabibigat na kabalyerya, balak niyang sakupin si Zvezda at ang kanyang mga tauhan sa mga kapatagang nakapalibot kay Buchwald. Bagamat matagumpay ang planong ito, nakakalungkot para sa kanya dahil lahat ito ay bahagi ng mas malaking plano kung tutuusin. Pinananatili ni Zvezda ang kanyang kalmadong sarili at gumamit ng mga hand grenade upang maalis ang mabibigat na kabalyerya, tulad ng inilaan ni Masato na gawin niya. Sa pagkakataong ito, pumunta si Buchwald sa plain field sa halip na talagang umatras. Habang si El Gustav sa kabilang banda, ay naghahatid ng kanyang huling talumpati sa kanyang mga tropa bago sila ipadala sa digmaan, at hindi siya nagpapakita na apektado sa sitwasyon. Kaagad pagkatapos na simulan ang kanilang pag-atake sa Dormo, ang Asher Brigade ay matagumpay na ibaling ang lahat ng kanyang mga sundalo laban sa kanya. Itinoon ni Gale ang kanyang atensyon sa lungsod at ipinadala ang kanyang mga mapangwasak na drone sa direksyon ng lungsod. Pagkatapos ay hiniling niya na sumuko si Buchwald upang pigilan ang kanyang sarili na maalis. Makalipas ang ilang oras, hindi na nakatakas si El Gustav sa kanyang kastilyo dahil nawala sa kanya ang ilang natitirang mga lalaki sa kanyang tabi. Nilapitan nila siya at hinihiling na isuko niya ang kanyang sarili. Nandoon sina Jin at Shinobu. Bilang mapagmataas na individual, hindi sumuko si El Gustav. Sa halip na gawin iyon, pinalaki niya ang kanyang kapangyarihan at sinasalakay ang mga babae gamit ang kanyang mga braso na nagliliyab sa apoy. Upang maayos na makapaghanda para sa isang counterattack, matagumpay na naiwasan ni Jin at Shinobu ang karamihan sa kanyang mga pag-atake. Sinasamantala nila ang pagkakataon na nagmumula sa sarili pagkatapos na bulagin si El Gustav sa mga mata, at ipinagpatuloy nila ang pag-atake sa kanyang ulo. Nakikilala ni Gustav ang kanilang panlilinlang at gumawa ng pagtatanggol para sa kanyang sarili. Sa kabila nito, nahanap ni Jin ang kanyang blind spot at sa huli ay natalo siya. Sa gitna ng kanyang labis na pagdurugo, ginamit ni El Gustav ang kanyang sariling dugo upang gumawa ng isang mahiwagang spell na magdudulot sa kanya na saktan ang kanyang sarili. Sa kabutihang palad, nakatakas sina Jin at Shinobu nang walang anumang pinsala. Sa resulta ng tunggalian, sinimulan ng mga bayan at nayon ang proseso ng muling pagtatayo ng kanilang sariling lugar. Matapos kilalanin ang katalinuhan at lakas ni Tsukasa, nagpasya si Buchwald na maging miyembro ng koponan na nagwagi. Pinagtitibay niya ang kanyang pangako sa Seven Light Faith bilang kanyang katapatan. Pagkalipas ng ilang araw, ang mga kababaihan ng Seven Light Faith ay nasiyahan sa isang nakapapawing pagod na masahe na isinagawa gamit ang mga mahal na aroma oils na partikular na nilikha para sa kanila ng mga Imperial Mages. Dahil sa katunayan na si Ringo ay nasa mas maikling bahagi, siya ay nagiging lubhang mahiyain sa tuwing oras na niyang tumanggap ng masahe. Alam ng mga dalaga kung ano ang nangyayari, at nag-aalok sila na masahihin ang kanyang asset sa pagsisikap na palakasin ang kanyang kumpiyansa. Bilang karagdagan, nakikilahok si Akatsuki sa neuro massage na tinatanggap ng mga kababaihan at nasisiyahang gumugol ng oras sa kanila. Pagkatapos ng kanilang trabaho, nakipagkita sila kina Masato at Tsukasa. Pagkatapos gumawa ng maliit na usapan, pinagtatawanan nilang dalawa si Akatsuki dahil sa nakasuot siya ng kasuotan ng babae. Muli, ang Seven Light Face Warriors ay nagpupulong sa isang grupo. Ang unang paksa ng pag-uusap ay tungkol kay Lyrald na kasalukuyang nakakakuha ng karanasan sa larangan ng mahika upang maging isang salamangkero. Patuloy silang nag-uusap tungkol sa kanilang partnership.
Ipinaalam sa grupo ni Masato na nababahala siya sa Asher Brigade dahil posibleng hindi pa sila ganap na kakampi. Nagpapakita na ang grupo ay kasalukuyang nakakaranas ng ilang nakakaintriga na dinamaka pati na rin ang mga potensyal na salungatan na umuunlad. Magiging kaakit-akit na pagmasdan kung paano umuunlad ang mga relasyong ito sa paglipas ng panahon, at kung paano nila haharapin ang ilan sa mga paghihirap na kinakaharap nila. Sa karagdagang pagtalakay, sinabi ni Masato sa grupo na ang Asher Brigade ay maaaring kinikilala lamang ang lakas ng Seven Light Faith, at sumusuko upang maiwasan ang pakikipaglaban sa isang mas malaking kalaban habang kaharap si El Gustav. Pinutol sila ni Soak Asa at sinabi sa kanila ang kasinungalingang sinabi ni Count Conrad sa kanilang pagkikita. Tinanong siya ni Soak Asa kung saan matatagpuan ang gintong rebulto ng emperador. Gayunpaman, nagsisinungaling si Conrad tungkol sa lokasyon at sinabi sa kanya na hindi niya alam kung nasaan ito. May isa pang bagay na dapat nilang alalahanin, nasawi na ba talaga si El Gustav? Kailangan lang nilang maghintay at malaman ito. Pansamantala, kailangan lang nilang gumawa ng paraan para madala ang mga taga-Asher sa kanilang panig para magawa nilang walang kapangyarihan ang brigade. Bago siya magsalita tungkol sa kanyang plano, pinahinto siya ni Kane at hiniling na sina Akatsuki at Ringo, ang hindi gaanong nakapahingang mga miyembro ng Seven Light Faith, ay magpahinga ng nararapat upang hindi sila mapahamak at magkasakit. Hindi makakontra si Akatsuki sa kanyang doktor, kaya pinasalamatan niya si Kane para sa payo at sinuspinde ang kanilang pagpupulong para sa isa pang abalang araw. Pagkatapos ay hiniling ni Soak Asa kay Ringo, na matagal nang may crush sa kanya, na makipag-date sa kanya. Umuwi si Ringo at sinabi ito sa kanyang AI assistant. Tuwang-tuwa ang assistant para kay Ringo tungkol sa kanyang kadate, at sinabihan niya si Ringo na galingan sa date para mahulog ang loob ni Soak Asa sa kanya. Ngayon, walang kaalaman si Ringo kung paano paibigan ang mga lalaki sa kanyang sarili. Bumisita siya kay Awi para humingi ng payo kung paano kumilos sa panahon ng date. Ang paliwanag ni Awi sa paksa ay lumalabas sa linya, habang sinasabi niya kay Ringo na sakupin si Soak Asa at pahirapan siya. Maliwanag, hindi niya magagawa ang ganoong bagay, kaya binisita ni Ringo si Kane upang marinig ang kanyang sasabihin tungkol sa bagay na iyon. Sa pagkakataong ito, medyo agresibo ang pahayag ni Kane. Ipinaliwanag niya kay Ringo ang isang banayad na paraan ng paghawak sa isang lalaki. Laking gulat ni Ringo sa marahas na sagot na natatanggap niya. Nang gabing iyon, pinuntahan niya ang paligan at nakita doon si Shin Ubo. Matapos tanungin ang kanyang opinyon, sinabihan siya ni Shin Ubo na pumunta ng mas huli kaysa sa inaasahan. Kinabukasan, tinitiyak ni Ringo na late na dumating sa kanilang tagpuan. Nakita siya ni Soak Asa na nagtatago at tinawag siya. Namula agad ang mukha ni Ringo matapos makita ang crush niya. Nagsisimula ring dumagsa ang mga tao sa kanilang paligid habang kinikilala nila silang pareho bilang mga miyembro ng Seven Light Faith. Una, dinala ni Ringo si Soak Asa sa isang tindahan ng damit para magpalit ng damit. Pagkatapos magsuot ng mga bagong damit, nagliwanag ang mukha ni Ringo na namula dahil mas cute si Soak Asa kaysa dati. Naglalakad si Soak Asa sa bayan, pinaikot ang ulo ng mga babae habang naglalakad sila. Naalala ni Ringo ang pangalawang tip ni Shin Ubo, na hawakan ang kamay ng crush niya kapag magkasama silang naglalakad. Para magawa ito, nagpa siya si Ringo na mad-ulush at mahulog sa mga kamay ni Soak Asa. Binuhat siya ni Soak Asa at dinala sa isang kainan para kumain ng tanghalian. Doon, naalala ni Ringo ang ikatlong trick, na ang indirect kiss moment. Sinubukan ni Ringo ang kanyang makakaya ngunit nauwi sa pagpapalit ng alak kay Soak Asa. Talagang naguguluhan si Ringo at naalala niya ang kanyang kabataan. Tila, si Ringo ay resulta ng isang genetic experiment na ginawa ng kanyang ina sa kanyang sarili. Ilang taon pagkatapos ng kapanganakan, sinimulan ni Ringo na lutasin ang mabibigat na calculus at quantum equation. Natanggap niya ang kanyang unang pang-agham na parangal sa edad na 6, at nakuha niya ito ng 3 beses sa isang hilera. Dahil dito, naiinggit ang kanyang ina sa kanyang tagumpay at iniwan siya. Nang maglaon, nagpatuloy si Ringo sa kanyang buhay na parang ulila hanggang sa makilala niya ang kakaibang batang lalaki mula sa paaralan, si Soak Asa. Mula noon, nakakakuha si Akatsuki ng mga sira na electronics at ibinibigay ito kay Ringo para ayusin. Nagpatuloy ito hanggang isang araw pagkatapos ng klase, kinailangan ni Ringo na tumanggi na ayusin ang mga bagay para sa kanya. Nahanap ni Ringo si Soak Asa sa isang electronic shop na sinasabi sa may-ari na hindi na niya maaayos ang kanyang mga gamit.
Pinagmamasdan niya ang may-ari at si Soak Asa ay nag-uusap tungkol sa kung gaano siya kagaling. Sa sandaling iyon, nagising si Ringo sa kondonga ni Soak Asa sa isang upuan na nakaharap sa karagatan. Siya ay nakangiti at nagpapasalamat na nagawa niyang maging ganito kalapit sa pag-ibig ng kanyang buhay at makasama ito, kahit na ang damdamin ay tila isang one-sided. Nakipag-selfie si Ringo kasama si Soak Asa at muling ngumiti kasama ang kanyang mahal sa buhay. Bumangon siya at nagpasalamat kay Soak Asa para sa date. Kinikilala ni Soak Asa ang pasasalamat ni Ringo, at pagkatapos ay gumawa ng isang makabuluhang kahilingan mula sa kanya na tumulong sa paggawa ng isang bagay na kapansin-pansin. Nang sumunod na gabi, bumalik si Ringo sa kanyang tirahan at agad na nagsimulang magtrabaho sa proyekto. Nakatanggap si Shin Ubo ng tawag sa telepono mula kay Soak Asa, na nagtatanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Asher Brigade. Habang ginagawa ni Ringo ang proyekto, ipinaalam sa kanya ni Shinbo na may kasamang sundalo na umalis para puntahan ang emperador para gumawa ng time na pangako ng katapatan sa imperyo. Dahil imposibleng malaman kung ano ang iniimbak ng bawat miyembro ng brigada para sa Seven Light Faith, binigyan siya ng payo ni Soak Asa na mag-ingat sa paligid ng mga miyembro ng brigada. Kinabukasan, ang mga taga-nayon ay nagkaroon ng nakakahawang sakit na tinatawag na miasma, na sobrang mapanganib sa puntong ito. Ang mga antibiotic ni Kane ay nararapat na makapagpagaling sa kanila ng maayos. Gayunpaman, naubusan na siya ng stock at hindi na siya makakagawa pa ng anumang antibiotic para gamutin ang mga taga-nayon hanggang sa matapos ang susunod na batch. Ang miasma ay ginagamot ni Count Cerentius na siyang pinuno ng medical guild sa bansa ni El Gustav. Dumating siya kasama ang kanyang mga allipiers at sinubukang magbenta ng opium, ang kanyang mapanganib na bagong gamot, bilang gamot para malunasan ang kondisyon. Ang Seven Light Faith ay pinapunan niya dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan na magbigay ng paggamot para sa kanilang sariling mga taga-nayon, at iminumungkahi niya na bumili sila ng gamot na kanyang ibinebenta. Sa aming malaking ginhawa, dumating si Kane sa tamang oras upang pigilan silang magbenta ng naturang gamot sa mga taga-nayon. Sinabi niya kay Count Cerentius na kailangan niya ng ilang araw upang makabuo ng isang ganap na bagong gamot upang gamutin ang sakit na ito. Binibigyan niya siya ng oras na kailangan niya. Tinatawanan ni Count Cerentius at ng kanyang mga tauhan ang hindi maisip na posibilidad na mangyari ito, at pagkatapos ay umalis sila kaagad. Ang sakit na nararanasan ng mga nahawaang taga-nayon ay naibsan ni Kane sa pamamagitan ng paggamit ng acupuncture, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa proseso ng pag-synthesize ng antimicrobial magic bullet na gamot, sulfonamide. Sa tulong ng bagong salamangkero ng Fandor si Lyril, matagumpay na nakagawa si Kane ng mga pink na kristal na sulfonamide mula sa carbon sulfuric acid, at tubig ng ammonia, na amoy urine, sa loob ng ilang oras. Nakukuha rin niya ang lahat ng mga materyales na kakailanganin niya para ganap na masynthesize ang magic bullet. Sa sandaling matapos siya, binibigyan niya ng gamot ang mga may sakit na taga-nayon, at sa kalaunan, gumaling sila sa kanilang mga karamdaman. Nagpapasalamat ang ina ni Melinda sa Seven Light Face Warriors sa kanilang tulong sa pagpapagaling ng kanyang anak. Pinipigilan ni Kane na kunin ang lahat ng kredito para sa tagumpay, sa halip, ipinamahagi niya ito sa iba pang mga taga-nayon. Matapos masaksihan ang himala, si Count Cerentius at ang kanyang mga allipiers ay gumawa ng isang kasuklam-suklam na pamamaraan upang lasunin ang bagong gamot na nasa stock at tapusin ang ilang mga taga-nayon. Lahat ay may layunin na mawalan ng kredibilidad si Kane. Ang magandang balita ay sinusundan sila ni Kane. Hindi niya ibinibigay ang gamot na paralisado hanggat hindi nila natapos ang pagtalakay sa kanilang mga masasamang pakana. Pagkatapos nito, sinamantala niya ang pagkakataong bantaan ang buhay ni Count Cerentius, at pinilit siyang manampa na hindi na siya muling sasali sa gayong pag-uugali. Kinabukasan ay nagpa siya si Count Cerentius na lumipat ng panig at nangakong tutulong sa lahat ng kanyang pananaliksik. Nagulat pa nga sila na maaaring mangyari ang ganito, pero wala silang choice kundi sundin siya dahil wala na silang ibang pagpipilian. Bukod pa riyan, hinarap ni Count Conrad si General Nuro upang gumawa ng time na pangako ng katapatan sa emperador. Ipinarating sa kanya ni General Nuro na sa kabila ng katotohanang handa siyang ibigay ang kanyang mga hangarin na muling maging isa sa imperyo, ang Seven Light Faith ay dapat na alisin upang maisakatuparan iyon. Nagpahayag si Count Conrad na gagawin niya ang anumang bagay na may ngiti sa kanyang mukha. Ipinagpatuloy ni General Nuro ang pagharap kay Count Conrad ng isang nakamaskara na salamangkero na kanyang magiging kasama.
Sa harap ng lahat, dumating ang salamangkero at naghuhulman ng nagliliyab na sibat na naging dahilan upang makaramdam ng matinding pangamba si Count Conrad. Binigyan si Conrad ng responsibilidad na pabagsakin ang Seven Light Faith Knight matapos ilagay ni General Nuro ang salamangkero sa ilalim ng kanyang kontrol at atasan siyang gawin ito. Ang Nook ay tinapos na ni Ringo. Ang sumusunod ay ang binagong bersyon ng teksto na kinabibilangan ng mga tamang pangalan para sa mga karakter. Inobserbahan ni Soak Asa ang pagbuo ng Nook, at binibigyan siya ng paliwanag ng ilan sa kanyang mga pangunahing paniniwala bago siya i-deploy. Sa kasunod na eksena, napagmasdan na si Jin ay nag-aalay ng kanyang mga panalangin sa napakagandang estatwa ni Count Cerinthius. Ipinaalam kay Jin ang paghihimagsik ni Conrad ng isang nakabaluting kabalyero, na isa sa mga kapitan ng mga kabalyero. Dumating siya kasama ang kanyang mga bantay at naghatid ng balita. May posibilidad na tatangkain nilang tapusin si Jin sa oras na iyon, kaya inatake niya ang mga ito sa pag-asang makatakas. Ang kanyang pagtakas ay napigilan dahil sa mas makapangyarihan sila kaysa sa kanya. Bago nila siya tapusin at itapon ang kanyang katawan, pinahiga nila siya sa lupa at naghanda para gumawa ng mga karumal-dumal na gawain laban sa kanya. Ibinigay niya ito sa kanyang mga tauhan para masiyahan sila sa kanya. Ang pagdating ni Shinobu, na dumating nang magsisimula na sila sa kanilang karumal-dumal na pagkilos, ay nagligtas kay Jin mula sa pinaka-nakakahiya na sitwasyon na mararanasan niya sa kanyang pagiging kabalyero. Sa kabuuan ng kanilang pagtutulungan, nagtutulungan ang dalawang babae para tuluyang maalis ang kabalyero. Dinala ni Shinobu si Jin sa underground shelter ng Asher Brigade kapag wala na sila sa panganib. Doon, ibinunyag niya sa kanya ang sikreto na itinatago ni Count Conrad, na isang estatwa ng prinsipe. Sa sandaling matuklasan ni Jin na si Count Conrad ay nagsisinungaling sa kanya sa buong panahon, siya ay napaiyak. Mabilis silang nagtago nang marinig nila si Count Conrad na papalapit sa shelter na may dalang masked mage. Iniaalok ni Shinobu ang kanyang santuwaryo kasama ang Seven Light Faith, at mabilis silang nagtago sa likod ng mga pader. Nang sa wakas ay isiniwalat ng nakamaskara na salamangkero ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, nasaksihan ito ni Shinobu at Jin. Bilang resulta ng katotohanan na si Count Conrad ang may pananagutan sa pagsira sa gininto ang rebulto ng emperador, siya ay labis na nagalit at isiwalat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan upang ibigay ang kanyang kaparusahan kay Conrad. Nang mag-imbestiga ang dalawang babae, natuklasan nila na ang lalaking nakamaskara ay talagang si El Gustav. Siya ay tila nabuhay muli na may isang uri ng pulang hiyas na inilagay sa kanyang katawan, na tila pumalit sa kanyang puso. Nadatnan niya ang dalawang babaeng nagtatago sa malapit at naglunsad ng malawakang pag-atake sa kanila. Sa lalong madaling panahon, sinakian ni Shinobu at Jin ang kanilang mga kabayo at nagsimulang sumakay sa direksyon ng dormo upang alertuhan ang ibang tao sa paparating na panganib. Hindi nila alam na inilunsad na ni Soak Asa ang nuclear weapon sa direksyon kung saan naruroon si El Gustav. Sa gitna ng deklarasyon ni El Gustav ng kanyang pagmamahal sa emperador, tinamaan ng sandatang nuclear ang Asher Brigade na naging sanhi ng kanyang pagsabog kasabay ng pagkulog ng kidlat na ginagawang abo ang bakuran ng brigada. Sina Jin at Shinobu ay parehong nanunood habang ang buong bakuran ng brigada ay nagliliyab sa apoy. Kahit na ang mga taong nakatira sa dormo ay nagagawang makita ang ulap ng apoy na matatagpuan sa malayo sa abot tanaw. Matapos tapusin ang kanilang trabaho, naghawak kamay sina Ringo at Soak Asa sa isang bagong mundo na nailalarawan sa pagkakapantay-pantay at diplomasya. Si Ringo ay ipinaalam ni Soak Asa na dapat nilang panatilihin ang kanilang lakas upang patuloy na tumakbo ng malaya, at patas upang patuloy silang makipagkumpetensya. Dahil dito, labis na humanga si Ringo, at ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Soak Asa sa pagiging tunay na pinuno ng bagong mundo. Sa sumunod na araw, hinihiling si Soak Asa na magbigay ng talumpati sa populasyon ng buong nayon upang pasiglahin ang kanilang espiritu. Bilang karagdagan sa pagsasalaysay ng kanilang tagumpay laban sa kanilang mga kalaban noong nakaraang gabi, ipinaalam ni Soak Asa sa nayon ang tungkol sa kanilang bagong nabuong alyansa sa apat na malalaking kaharian na matatagpuan sa direksyon ng Hilaga. Pagkatapos sa pagtatapos ng kanyang talumpati, iminumungkahi niya sa mga tao na magtatatag sila ng isang republikang bansa kung saan ang bawat isa ay may kakayahang gumawa ng mga desisyon para sa kanilang sarili, at hindi kinakailangang magpasakop sa mga maharlika na maging alipin or maging magsasaka.
Pinagsasama-sama ng mga tao ang kanilang mga sarili sa isang lawak na pinupuri nilang lahat ang Seven Light Faith na kamakailan ay kumuha ng kontrol sa republikang bansa. Sa kabilang banda, ang kanilang tagumpay ay panandalian dahil si El Gustav ay nagpapakita sa huli sa kanyang maapoy na anyo. Sa pagkakataong ito, nag-transform siya sa isang ganap na halimaw na nakatayo sa dalawang paa at nagbabago ng kanyang anyo. Kasabay ng pagtatangka ni Awi at Shin Ubo na sirain ang pulang hiyas na nasa kanyang katawan, pinatumba sila ni El Gustav. Inilalagay ni Awi ang kanyang buong pagsisikap sa isang huling pag-atake, at matagumpay niyang nakrak ang hiyas na nasa kanyang katawan. Nakalulungkot na putol ang kanyang espada, at natangay siya ng momentum ng hangin. Lumapit si El Gustav kay Sok Asa, na nakatayo pa rin sa entablado, at lumalapit sa kanya. Inilabas ni Sok Asa ang kanyang sandata at patuloy na pinaputok ito ng paulit-ulit sa rehiyon ng katawan niya, hanggang sa may bala na dumaan dito at naging dahilan ng pagsira nito. Kaagad bago ang kanyang pagkawatak-watak, binigyan ni El Gustav si Sok Asa ng isang huling tingin at tinukoy siya bilang isang mahinang individual. Binibigyan niya siya ng kaunting oras, at tinitiyak sa kanya na matutuklasan niya ang dahilan kung bakit siya mismo ang sumusunod sa emperador sa malapit na hinaharap. Kasunod nito, siya ay nawasak at pumanaw. Ilang milya ang layo mula sa dormo, napagtanto ng tatlong babaeng mandirigma na nagngangalang Kabir, Shore, at Habari na may sariwang simoy ng hangin. Isang karagdagang individual ang sumama sa kanila, at nagpapahayag ng kanyang kagalakan sa pagbuo ng bagong mundo. Nagising si Sok Asa kinabukasan matapos magkaroon ng bangungot tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang mga katrabaho noong nakaraang gabi. Pagkatapos, naalala niya ang mga salita ni El Gustav at pinaalalahanan ang kanyang sarili na hindi siya kasing husay ng iba pang anim na prodigy na nagtatrabaho sa tabi niya. Sa kabila nito, nagbibihis siya na parang siya ang huwarang maginoo at naupo para kumain ng almusal kasama ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos niyang itutok ang kanyang mga mata sa ilang mayonesa, nagsimula siyang kumain para sa isang piging na inihanda ni Winuna at ng kanyang ama para sa kanya. Para sa almusal, mayroong isang malaking halaga ng mayonesa na ikinakalat ni Rose sa kanyang pagkain. Si Sok Asa ay nakaupo sa tabi ni na Lyrel at Ringo, na umupo sa tabi niya at nag-alok sa kanya ng ilang makakain. Biglang naalala ni Sok Asa ang kanyang mga kaibigan, at ngumiti siya, nakalimutan ang lahat ng mga negatibong mensahe na ipinadala sa kanya. Pagkatapos nito, ipinaalam niya sa kanyang mga kontemporaryo ang tungkol sa mga bagong patakaran na mamamahala sa bagong mundo na kanilang itinatayo bago sila kumain ng kanilang almusal.